Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw na po ng Lunes mga kaibigan, Disyembre 29, 2014. Sa ulo ng ating mga balita mga kaibigan, sa ibayong dagat ay bumulaga po ngayon ang malaking balita simula pa kahapon na yung flight ng AirAsia ay missing pa rin. Pamilya na mahigit 100 pasero sumugod na rin sa Singapore at Indonesian Airport. Misteryoso rin ngayon mga kaibigan yung umano'y impormasyon na nakapag-post pa ng mensahe sa Twitter ang isang flight attendant ng AirAsia. Balita naman sa Pilipinas, yung Caraga Region, todo alerto ngayon sa pagdaan ng bagyo ngayong umaga. At mga kaibigan, meron ng mga evacuees at landslide na mga naitala. Ilang barangay naman dyan sa Compostela Valley nakaranas na rin ng mga pagbaha habang yung mga residente po ay pinalikas na rin sa evacuation center. Nasa 100 pasahero rin mga kaibigan yung stranded dyan sa may Iloilo dilan pa rin sa bagyong Sesenyang. At mamaya ay kukuha tayo ng latest update itong bagyong Sesenyang mga kaibigan. Dahil sa yung impormasyon natin natanggap ay naglandfall na po to sa may bagyo naman ng Surigao del Sur. Sa iba pa nating mga balita naman, mahigit na po 130 ang bilang ng mga nasugatan dahil naman sa paputok ilang araw pa bago naman ang pagsalubong sa bagong taon. Isa naman sa 2 sundalong pinalayan ng NPA nagka-typhoid fever daw makalipas ang mahigit na 4 na buwan sa kabundukan. Isa namang retiradong polis kulong matapos magpaputok at manutok ng kanyang baril. Sa ating showbiz balita, itong aktor na si Derek Ramsey at aktres na si Janelle Mercado, todo pasalamat naman sa kanila raw surprise matapos naman na manalo Best Actress at Best Actors nitong nakalipas na awarding ceremony ng Metro Manila Film Festival. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na po din tayo mga kaibigan sa ating audio at visuals official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Inyo po ang anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Bago tayo magtungo doon sa malaking balita mga kaibigan sa ibayong dagat, makibalita muna tayo sa paghahanda. Doon po naman sa bagyong Sesenyang, lalo dyan sa may bagi ng Kabindanawan mga kaibigan. At unahin ko muna dyan sa may Caraga Region, dahil sa todo alerto at meron na rin mga evacuees at meron na rin landslide na naitala naman sa naturang lugar. Nasa linya ang Bombo Radio Butuan. Nagpalabas na ng red alert status ang Office of the Civil Defense o CD Caraga bilang paghahanda sa Tropical Depression Sinyang na asahang tatama sa kalupaan sa Tandag City, Surigao del Sur ngayong umaga. Ayon kay Amado Posas, Operation Chief sa naturang ahensya, nasa standby alert ang lahat ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRMC at may preemptive at forced evacuation naman sa lahat ng residente na nasa lugar na prone ng landslide at pagbaha. Kasunod dito, Code White Alert naman ang inilabas ng Agusan del Norte DRMO upang 24/7 itong mag-monitor sa naturang tropical depression sa kanilang Operations Center. Inactivate na rin ang kanilang Disaster Council at Emergency Response Team na hindi na pinayagang makabiyahe pa ang lahat ng klaseng sasakyang pandagat. Habang nakastandby naman ang lahat ng responders sa 14 na munisipyo sa probinsya ng Agusan del Sur. Aabot naman sa 10 pamilya ang una ng isinailalim sa preemptive evacuation at may natala na ring 2 landslide sa Purok 1, Hinugtungan, Barangay Sikimon at Kilometer 21, Barangay Katipunan, parehong sakop sa bayan ng Veruela. Una nang nilinaw ni Teresa Barsubian ng Department of Social Welfare and Development Caraga na 24 hours silang nagbonitor sa naturang sama na panahon. Activated na rin ang kanilang quick response team simula pa kahapon ng umaga at nakadistribute na umano sila ng mga family packs sa lahat ng probinsya at target naman nila ang 30,000 na family packs bilang pondo sa kanilang field office na nasa Barangay Tinuwisan dito sa Butuan City. Kaninang alas 3 ng umaga ay pinutol na rin ang power supply dito sa lungsod upang makaiwas sa kuna habang isinagawa ang evacuation sa mga residente na nasa low-lying areas. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Jelay Madrunial para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, madako tayo sa ibang lugar dyan sa Kamindanawan, mga kaibigan, maging dyan sa Compostela Valley. Nakakaranas na rin ng mga pagbaha at meron na rin mga residente nga pinalikas dulot pa rin ng bagyong Sesenyang. Nasa linyang Bombo Radio Davao.
Nasa evacuation center na ngayon ang ilan sa mga residente ng barangay sa Compostela Valley Province, particular na ang mga naninirahan sa low-lying areas at malapit sa mga ilog na posibleng maapektuhan kung magdudulot ng hindi magandang epekto ang bagyong Senyang na aasahang tatama sa lupa ngayong araw. Matatandaan na isa ang Compostela Valley sa mga lugar ng Davao Region na isinailalim sa Signal Number 1. Ayon pa kay Jessie Marion, isang miyembro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC, na ilan sa mga barangay ngayon sa Compostela ay lubog na sa baha dahil sa walang tigil na ulan simula pa nitong nakaraang araw. Pinalikas na rin ng mga residente simula pa kahapon ng umaga sa mga evacuation centers na nasa Barangay Poblacion, Compostela Valley, partikular na sa Barangay Gym, Municipal Gym at sa mga pampublikong paaralan. May natanggap silang impormasyon na may nangyaring landslide sa isa pang barangay sa probinsya, ngunit wala natabunan ng lupa dahil malayo umano ito sa komunidad. Pinaalalahanan na rin ngayon ang iba pang miyembro ng BDRRMC sa probinsya na kailangan pilitin ito na palikasin ang mga residente na naninirahan malapit sa mga ilog. Matatandaan na isa ang Compostela Valley sa grabing naapektuhan nang tumama sa probinsya ang bagyong Pablo kung saan maraming buhay ang nasawi. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, sa radyo. Bombo! Sa may bahagi ng Iloilo mga kaibigan, meron na rin mga stranded doon, apektado rin itong bagyong Senyang. Nasa linyang Bombo Radio Iloilo. Stranded kagabi sa Lapus Wharf sa lungsod ng Iloilo ang mahigit 100 pasahero papunta sa Bacolod City dahil sa bagyong Senyang. Ito'y matapos kinansela ng Philippine Coast Guard ang biyahe dahil sa Storm Signal Number 1 na nakataas sa Negros Occidental. Inula naman ang reklamo mula sa mga pasahero ang Coast Guard dahil sa umano'y delayed na abiso sa kanila. Ngayong araw, kinumpirma naman ni Lieutenant Commander Dominador Senador, Commander ng Coast Guard Iloilo District, na nananatiling suspendido ang biyahe patungo sa Bacolod City maging ang patungo sa Cebu dahil nakataas pa rin ang storm signal. Nagpaliwanag rin ito na sinusunod lamang nila ang batas sa pagpapatupad ng suspensyon ng biyahe para naman sa kapakanan ng mga pasahero. Ilan sa mga stranded na pasahero ay nananatili na lamang sa pier para maghintay sa pag-resume ng biyahe. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Iloilo, Bombo Ani de la Cruz nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 7 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Samantala muna. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Sa puntong ito, magtungo tayo sa Bombo Radio Weather Center. Maki-update tayo nasa na ngayon ang bagyong Senyang at maapektuhan pa mga lugar. Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Sa ngayon, Bombo Elmar, mga kaibigan, ay kasalukuyang nananalasa ang bagyong si Senyang sa bahagi ng Surigao del Sur matapos na ito ay maitalang mag-landfall pasado alas 3 kaninang madaling araw. Lalo pa rin lumakas ang naturang bagyo na ngayon ay itinaas na sa Tropical Storm Category at yan ay mula sa Tropical Depression Category kahapon. Ayon sa ulat ng Pag-asa, nananalasan sa landmass. Taglay ng bagyong ito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at may pagbugso na 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis lamang na 11 kilometro bawat oras. Dahil dyan at mabagal nga ang naturang bagyo, inaasahan ang mga posibilidad ng pagbaha at patuloy na pagtala ng landslide. Nakataas ang signal number 2 sa Bohol, Siquijor, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Siargao Island, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. Habang nananatili naman sa signal number 1 ang bahagi ng Leyte, Southern Leyte, Camotes Island, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Dinagat Province, Compostela Valley, Northern part ng Davao Oriental, Davao del Norte, Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Kung sakasakali, Bombo Elmar, mga kaibigan, ay posibleng magkaroon ng second landfall ang bagyong ito bandang hapon at yan ay dyan sa may bahagi ng Central Visayas. Kaya yung ating mga kababayan ay labis na pinag-iingat ng Pag-asa DOST dahil ito ay malakas yung kanyang dalang ulan na sapat upang makapagdulot ng kabi-kabilang mga pagbaha. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio.
Bombo. Bombo Dennis, itong si Bagyong si Senyang na humabol ngayong taong ito. Malakas ang pagulan niya, Bombo Dennis, bagamat hindi naman masyado yung kanyang lakas ng hangin. Yung pagbuhos ng ulan sa isang oras, paano ang measurement dito, Bombo Dennis, para at least mapa-expect natin, mapagkumpara natin, mapaghanda natin mga kababayan na dadaanan po ng Bagyong Senyang. Ang data na ating nakukuha ngayon, Bombo Elmar, ay may maximum siya na 30 millimeters per hour. Alam mo, yung 10 millimeters per hour ay sapat na ho yun para magkaroon ng initial na baha. So, ito ngayon, hanggang 30 millimeters per hour. So, times 3 yung initial na baha. So, talagang babahain yung mga low-lying areas. Ito ay may category na heavy to intense. At yan ay may sukat na 300 kilometers in diameter. So, sa loob ng 300 kilometro na yan, yun ay babagsakan ng ulan na may maximum na buhos na hanggang 30 milimetro kada oras. Katumbas ito ng halos isang galon ng isang malaking galon, yung 5 gallons na ginagamit natin. Halos ganun katindi yung ibubuhos sa isang particular area lamang sa loob ng isang oras. Ito ay napakabagal, 11 kilometers per hour. So, yung mga dadaanan niya talagang babahain kung sakasakali, lalo na yung mga saturated na yung lupa na inuulan mula pa nung nakalipas na araw. Bombo Dennis, dalawang tulog pa bago yung pagsalubog natin sa bagong taon. Yung mga lugar ngayon na dadaanan ng Bagyong Senyang, maging yung ilang lugar dyan sa Kabisayaan, hanggang sa 31 ba? Maulan pa rin ba? O doon sa New Year natin, Bombo Dennis? Dahil nga sa kabagalan nitong bagyong si Senyang, Bombo Elmar, maaaring uno na umuulan pa dyan sa mga lugar na kanyang daraanan. Oo. So yung ating mga kababayan, pinaghahanda natin sa mahaba-habang ulan na naman na kanilang mararanasan. Kahit hindi ito direktang dumaan sa kanilang partikular na mga lugar, kaya pa rin itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung landslide at rockfall dun sa mga rockslide dun sa mga nasa gilid ng bundok at burol. So yung ating mga kababayan ay dapat hong mag-ingat. Inaasahan na ito'y bahagyang tataas at maaaring tumama dyan sa Central Visayas. At ang ating mga kababayan, hindi yung landfall ang importante rito, Bombo Elmar. Kahit hindi mag-landfall, yung mismong mata ng bagyo, yung kanyang outer rain band, kaya hong magdulot ng baha. Halos equally divided yung buhos ng ulan sa loob ng 300 kilometers na diametro. So lahat ng mga lugar na nandyan sa loob ng 300 kilometers, uulanin ho ng higit sa karaniwang buhos ng ulan. Bombo Dennis, yung lugar ng Luzon, kahit hindi tayo apektado, yung Luzon area, how about ang forecast para sa New Year ng weather agency natin, Bombo Dennis? Dito sa ating extended forecast ay maulap at may mga bahagyang pag-ulan sa bahagi o rehiyon ng Luzon. Ang nakaka-apekto naman sa atin dito ay yung hanging amihan. Ito rin, Bombo Elmar, yung naging sanhi kung bakit pababa yung daan ng bagyo. Karaniwan kasi ang mga bagyo pataas patungo sa may direksyon ng Japan. Pero nga dahil sa malakas yung ating hanging amihan, kung mapapansin ng ating mga kababayan, medyo malamig yung ating temperatura, yan po yung ihip ng amihan. Yan yung iniiwasan ng bagyo. That's why Kaya pala kaya pala Bombo Dennis, masyadong bumaba yung bagyo nung mga nakalipas na weekend ang forecast ay tatama sa Region 8 Eastern Visayas, pero dahil sa epekto nga nitong mga iba pang mga tinatawag na weather system ay talagang ang tinarget nitong bagyong ito ay una diyan sa may bahagi ng Camindanao, Bombo Dennis. Ganoon na nga ang nangyari, Bombo Elmar, at inaasahan nating magpapatuloy ang kanyang trajectory na west-northwest direction. Kaya medyo tata siya pag sapit dito sa may Central Visayas. Kaya binabalaan na rin natin yung nasa Western Visayas, yung Iloilo, yung Bacolod, yung Rojas, mag-ingat din ho kayo sapagkat maaaring mapunta yung bagyo sa mga susunod na araw dyan sa inyong lugar. Mga Miyerkules maaaring maramdaman dyan. Yan ay araw ng huling araw ng taon. Huling araw. So mag-New Year tayo, Bombo Elmar, nananalasa pa rin itong bagyong si Senyang. Pang ilang bagyo na ulit ito, Bombo Dennis? Itong humabol? Ikalabing na bagyo ito para sa taong 2014. At wala na tayong iba pang nakikitang bagyo na maaari pang humabol. Sana naman talaga ay medyo matagal-tagal bago masundan itong bagyong ito. Pero normal na panahon talaga, typhoon season ito, Bombo Elmar, kaya't yung ating mga kababayan ay mahigpit nating binabalaan sa mga kahalintulad na sama ng panahon. Alright, ang ating resident weatherman, si Bombo Dennis Samito. Maraming salamat, Bombo Dennis. Diyan pa rin sa bahagi ng Bombo Radio Weather Center. Oras sa buong Pilipinas, 14 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga.
Sa iba nating balita mga kaibigan, tuloy pa rin ang pulong ngayong araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Civil Aeronautics Board at ng Manila International Airport at ang Transportation and Communications o DOTC at ang Cebu Pacific kahit naging maayos na rin ang daloy ng mga pasero sa NAIA. Ayon kay DOTC Secretary Joseph Emilio Baya, pang matagalang solusyon ang nais nila kaya hindi maaaring daan nito sa mababaw na pagtrato. Mismo ang Pangulong Aquino na rin ang nagutos sa pagresolba naman ng problema. Kung narito mga kaibigan, naging viral din sa social media ang sobrang galit ng mga pasero sa airline company dahil naman sa maliban sa sablay na sistema raw at kulang ng eroplano, wala ring opisyal ng Cebu Pacific na humarap sa kanila para magpaliwanag nitong nakalipas na Kapaskuhan at pagkatapos naman ng araw ng Kapaskuhan. Samantala naman, ang Senado inihanda na rin ang testigo pa para naman sa pagpapatuloy ng investigasyon laban sa mga binay sa pagsapit ng bagong taon. May detalye pa si Bombo Jundeska. Hindi pa man tapos ang holiday season, pumoporma na naman ang Senado para ituloy ang investigasyon kaugnay ng mga isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ni Vice President Gigi Marbinay. Kinumpirma ni Senador Coco Pimentel na ipagpapatuloy ng pinamumuno ang Senate Blue Ribbon Subcommittee ang investigasyon laban kay Binay sa Enero 22, ang pangalawang araw ng pagbukas ng sesyon ng Kongreso para sa taong 2015. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, panibagong isyu ang ilalabas nila laban kay Binay sa susunod na investigasyon kung saan may panibagoan niyang testigo na haharap sa komite upang magpapatunay ng mga katiwalian ng Vice Presidente. Tinatayang nasa 4 hanggang sa 5 pagdinig pa raw ang gagawin ng komite laban kay Binay bago tapusin ang investigasyon hanggang sa buwan ng Abril o Mayo ng susunod na taon. Si Binay ay nananatiling nangunguna sa survey sa magiging kandidato bilang Pangulo sa 2016 presidential elections. Ngunit unti-unting bumababa ang kanyang mga ratings. Itinanggi mismo ni Binay at ang kanyang kampo ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa kanya tulad ng umano'y pagtanggap ng kickbacks sa Makati City Government projects nung alkalde pa lamang at ginamit sa sinasabing pag-aaring hasyenda sa lalawigan ng Batangas maliban pa sa mga akusasyong questionabling pag-aaring mga condominium units sa lungsod ng Makati. Ayon kay Binay, pamumulitika lamang ito ng kanya mga kritiko, pero ayon kay Trillanes, maliban sa in-aid of legislation, kabilang sa pakay ng isinasagawa nilang investigasyon ay upang mailahad sa taong bayan ang totoong pagkatao ng Vice Presidente na una na ring nagdeklarang tatakbo sa pagkapangulo sa taong 2016. Yan ang ulat si Bombo Jundeska para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kaibigan, 17 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Patuloy pa rin na daragdagan naman ang mga sugatan dila naman sa pagpapaputok o paggamit ng mga firecrackers bagamat ilang araw pa bago naman ang pagsalubong sa bagong taon. May update pa si Bombo Gerald Ulip. Yes, Bombo Elmar, kahit bumaba ang bilang ng mga biktima ng fireworks ngayong taon kumpara noong nakarang taon, ay nananawagan pa rin ang DOH sa total ban ng firecrackers sa bansa sa pagsalubong ng Pasko at bagong taon. Hiniling na rin ngayon ni Acting Health Secretary Janet Garin sa mga mayor at governors na suportahan ang kampanya kontra sa paggamit ng firecrackers. Maalalang una nang nagpatupad ng firecracker ban ang 6 na lugar sa bansa. Ito ay partikular sa Muntinlupa, Baguio City, Olongapo, Davao, Kidapawan, Zamboanga at sa ilang barangay sa Makati. Kasama sa mga ipagbabawal o ipinagbabawal na sa mga nasabing lugar ang Watusi o dancing firecrackers, Piccolo, Super Lolo, Atomic Big, Triangulo, Mother Rockets, Lolo Thunder, Pillbox, Boga, Big Judas Belt, Big Bawang, Quiton, Goodbye Philippines, Bin Laden, Kasasi o Kabasi, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, OG at ang Giant Whistle Bomb. Nabatid na umabot na sa 130 ang bilang ng mga biktima kung saan nasa 129 cases ang firecracker related injuries at isang kaso naman ng loose ingestion. Pinakamataas pa rin sa mga biktima ang gumamit ng Piccolo na may 86 cases. Kasunod ang hindi pa natukoy na firecrackers na may 8 kaso, 5-Star na may 6 na biktima, Kamara at Boga na parehong may 5 kaso. Ang nasabing kaso ay mas mababa ng 42% kung ikukumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Sa halip na magpaputok ang taong bayan, hinimok ngayon ng DOH ang provincial, city, municipal at barangay leaders na bumuo ng community fireworks display para maiwasan ang anumang disgrasya na maaaring mangyari gamit ang firecrackers. Sa ngayon, nakataas na sa Code White Alert
Ito ay ang pinakamataas na antas ng alerto ng DOH ang lahat ng public hospital sa buong bansa para sa agarang tulong medikal sa mga biktima ng paputok. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Mga kaibigan, matapos naman ang halos 24 na oras na tili pa ring misteryo ang pagkawala ng AirAsia flight na mula naman sa Indonesia at patungo na sana sa Singapore. Ayon sa Indonesian Transport Ministry ngayong umaga, wala pa ring magandang senyales na nakikita ang naturang eroplano o sa naturang eroplano, nalulan naman ang 162 mga pasero at crew. Sa ngayon po ay sentro pa rin ng search operation ang Java Sea, malapit naman sa Indonesia kung saan 7 aircraft na, 4 na mga Navy ships at 6 na barko at iba pa ang nagtutulong-tulong ngayon para mahanap pa rin ang nasabing Malaysian carrier. Hindi naman mapigilan ng pamilya at kaanak ng mga pasero kung saan sumugod na ang mga ito sa paliparan sa Changi Airport sa Singapore, gina rin naman sa Indonesia. Ayon sa 45 anyos na ginang, 6 ang kanyang pamilya sa naturang eroplano o kaanak na patungo sana sa Singapore ngayong holiday season. Habang isa namang 25 anyos na babae, ang emosyonal nila sa naroon din sa eroplano daw ang kanyang fiancé kung saan hiwalay silang nag-book patungo naman ng Singapore. Una ito ay tiniyak ng pamunuan ng AirAsia na walang Pinoy nga na kabilang sa nawawala pa rin nilang flight kung saan nga ayon pa sa pamunuan ay kabilang din sa mga missing ang 6, ang foreigner dito, kabilang ang isang Singaporean, isang Malaysian, isa mula sa Francia, 3 mga South Korean nationals at pawang mga Indonesians national naman ang natitira. Nasa 17 rin ang mga batang nawawala habang isa naman ang sanggol. Mamaya mga kaibigan, meron pa tayong iba pang mga kwento kaugnay po naman ang missing nitong tinatawag na AirAsia at isang flight stewardess daw dito ang nagsasabi na kapag tweet pa sa Twitter na kapag mensahe pa raw kaugnay po naman naturang pagkawala na naturang eroplano. Bago mga balitang yan, samantala muna ang pagbisita ng Santo Papa. Pakinggan sa Bombo Radio at Star FM stations nationwide ang special coverage at ang update sa pagbisita ng Santo Papa sa January 15 to 19, 2015. With Pope Francis's pastoral visit, God's mercy and compassion will embrace all Filipinas. Ang pagbisita ng Santo Papa, dala ang mensahe ng pagmamahal, awa at malasakit sa mga Filipino, lalo na sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Mabuhay Pope Francis! Mabuhay! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM special coverage. Special coverage. Kaisa ng buong sambayanang Pilipino sa pagsalubong at pagtanggap kay Pope Francis, ang People's Pope. Ito ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 23 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Maki-update muna tayo doon po naman sa 2 sundalong pinalaya ng mga NPA nito nakalipas na araw. Isa doon sa mga sundalo ay nagkasakit daw makalipas ang mahigit 4 na buwan naman na pananatili sa kabundukan. Nagbabalik ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nakitaan ng mga sintomas ng sakit na typhoid fever ang isa sa 2 sundalo na dating bihag ng mahigit 4 na buwan ng mga rebelling NPA sa barangay Buntungon, Impasugong, Bukidnon. Iti matapos isinailalim ng initial medical check-up sina PFC Marnel Sanchez at PFC Jirel Yurong habang nakakonfine sa Camp Evangelista Station Hospital ng Fort ID Philippine Army noong nakaraang linggo. Sa panayam ng Bombo Radio, inahayag ni Fort ID attending physician Major Juna Dalagit na partikular na nahapuan ng typhoid fever ang sundalong si Yurong. Sinabi ni Dagit na dadaan pa sa maraming eksaminasyon at pasulit ang 2 sundalo hanggang sa babalik sa normal ang kanilang mga kondisyon, lalo na ang kalagayan ng mga pag-iisip nito. Si Yorong at Senses ay unang dinukot ng barbelde mula sa isang barangay vice sa bayan ng Impasugong, Bukidnon noong Agosto 22 na pag-alaman na naging emosyonal ang pagpapalaya ng mga dating bihag na sundalo nang makita nila ang kanilang mga pamilya na personal na sumundo sa mga ito sa barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon noong Disyembre 26 taong kasalukuyan. Bombo, Junel Ukat sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa Maguindanao, mga kaibigan, may usapin daw sa droga ang sinasabing motibo sa pagpatay sa 3 katao doon. May follow-up report ang Bombo Radio Coronadal.
Pinag-aaralan ngayon ng pulisya ang anggulong droga na posibleng motibo sa pamamaslang sa tatlong mga biktima na natagpuan ang mga bangkay sa may bahagi ng Lower Salvo-Dato Saudi Ambaduan, Maguindanao noong Biyernes. Ito ay makaraang may matagpuan ng mga drug paraphernalias sa loob mismo ng sasakyan ng mga biktima. Kinilala ang mga namatay na sina Dante Morata, Rocky Morata at asawa nitong si Marilyn Mahibas Luzada na mga resident ng Digos, Davao del Sur. Positibo ang kinilala ng asawa ng isa sa mga biktima na si Ginang Melgina Morata ang mga biktima na dinala sa punerarya. Napag-alaman na ang sinakyan ng mga biktima na puting Honda sedan na may plate number TNM 986 at nakarehestro kay Ramil Huson ng Carmona Subdivision, Davao del Sur ang pagmamay-ari ni Lozada na binili nito kay Huson, ngunit hindi pa ito na ililipat sa kanyang pangalan. 6 na buwan na umanong walang komunikasyon sa Ginang Morata sa kanyang mister na si Dante hanggang nagulat na lamang ito sa balita na pinatay ito kasama ang dalawa pang biktima. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Bing Pelenyo ang daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa Albay naman mga kaibigan, isa pong retired na pulis doon ang hinuli na resto dila naman sa pagpaputok ng baril. May detalye pa ang Bombo Radyo Legazpi. Kulong ang isang retiradong pulis matapos itong magpaputok at tutukan ng baril ang isang guro sa barangay Kilikao, bayan ng Daraga, lalawigan ng Albay. Kinilala ang suspek na si dating Jose Retumban, 44 anyos, residente ng barangay Market Site na sabing lugar. Ayon sa mga otoridad, kasama umano ng suspek ang anak nitong 24 anyos upang maningil ng balance payment ng video 5 sa biktimang si Reynan Malate. Dito na nagsimulang magkainitan ang suspek at ang biktima na nauwi sa pagtatalo. Sa galit ng retiradong pulis ay hinugot nito ang kanyang baril at nagpuputok sa katinutukan ang biktimang guro. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pagsasampa ng kaso laban sa suspek. Para sa Bombo Network News, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Legazpi. Ako po si Bombo Donna Ortiz para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kaibigan, balikan ko lamang yung Misamis Oriental. Paghanda pa rin doon sa bagyong si Senyang dahil sa marami ring mga paserong stranded daw ngayon at nagbabalik ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Nasa blue alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa banta na dala na bagyong Sinyang. Ito'y upang makarespondi agad ang disaster unit ng mga bayan, lalo na nasa public storm signal number 2 ang lalawigan ng Misamis Oriental at Camiguin, habang isinailalim naman sa signal number 1 ang Lanao del Norte, Misamis Occidental at Bukidnon. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Misamis Oriental PDRRMC Executive Director Edmundo Pacamanan Jr. na mismo si Governor Bambi Imano ang direktang nag-utos na i-activate ang lahat ng disaster units ng lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na ang naninirahan sa gilid ng mga ilog at karagatan. Samantala, nagpatupad rin ng yellow alert status ang Cagayan de Oro Disaster Risk Reduction and Management Council upang agad makaresponde sa tawag ng emerhensya dahil sa bagyong Sinyang. Sa panayam rin kay CDRRMO Weather Monitoring Officer Virgil Lago na mas tinutukan nila ang coastal barangays sa syudad upang makaiwas sa mga pagbaha ang naninirahang mga residente. Una nang inihayag sa Bombo Radio ni Pag-asa Senior Weather Forecaster Mario Guya sa mga residente sa Ilagang Mindanao na voluntaryo munang lilikas sa mga ligtas na lugar dahil sa posibleng dadaling hagupit ng bagyong Sinyang. Magugunitang daan-daang mga pasahero na ang stranded sa magkaibang daungan na nasasakupan dito sa riyon simula pa kahapon. Napag-alaman na simula pa ng buong araw kahapon at nitong araw ay naranasan ng mga taga-Hilagang Mindanao ang walang humpay na pagbuhos ng ulan, lalo pat dadaan sa bisinidad ng Misamis Oriental ang bagyong Sinyang bukas. Bombo Junil Ukat sa Pambansang Radyo na Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Hinihikayat naman ang mga overseas Filipino workers o OFW na nagtapos lamang sa high school o di kaya naman ay college undergraduates na ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral sa magitan naman ng tinatawag na Open Distance Learning. Ayon kay Pasig Congressman Roman Romulo, asawa ng celebrity politician na si Shelani Solidad, kapag nadagdagan ang mga kalaman ng mga hindi nagtapos naman ng mga Pinoy workers, mas malaki pa rin ang tsansa ng mga ito na makahanap ng maayos na trabaho naman sa abroad. Pahayag pa ng mambabatas matapos na pirman daw ito ng Malacanang ang tinatawag na Open Distance Learning Law
o Republic Act 10650. Sa record kasi ng Philippine Overseas Employment Administration o POA, mahigit sa 5,000 Filipino ang umalis naman sa bansa araw-araw para sa kanilang contract jobs sa labas ng bansa. Karamihan umano sa mga ito ay mga high school graduates lamang o kinaman ay mga holders ng post-secondary certificate courses at ginarin ay mga college undergraduates, kaya mahalaga pa rin na umano'y tingnan din kung makapag-aral sila sa pamagitan naman ng open distance learning, pagpapatuloy naman ang kanilang pag-aaral matapos naman ang high school. The State and Pastoral Visit of Pope Francis in the Philippines 2015 Update. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Dios. God bless you. Mga kaibigan, 16 days na lamang bago naman ang pagdating sa bansa ng Santo Papa o si Pope Francis. Hanggang sa ngayon ay nanatili daw na payapang bansa o wala namang unang banta sa seguridad ng Santo Papa. Ilang linggo bago ang pagbisita sa bansa. Ito naman ang naging pag-uulat ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, at kasama na rin ang kanilang opisyal, ang Assistant Regional Director ng Region 8 na si Eustacio Bacabak. Sa assessment naman ay sinagawang conference ng Government Security Sector para naman sa Papal Visit 2015. Naniwala ang mga opisyal na hindi rin gagawa ang New People's Army ng anumang karasan sa pagbisita naman ng Santo Papa sa bansa. Ibang patuloy pa rin ang kanilang monitoring naman sa mga rebelde, lalo't nais umano makakuha ng simpatsya ang mga ito sa Santo Papa, ang pinakama-impluensyang personalidad naman sa buong mundo. Sinabi pa ng ilang opisyal na nakafocus pa rin ang mga rebelde sa panghikayat sa mga tao para guluhin naman ang administrasyon. Sa pinaka-evaluation pa ng mga intelligence agency, lalo na dyan sa may bagay ng Eastern Visayas, kung saan nga ay bumaba daw ang bahagya, ang bilang ng mga rebelde, at lalo na ngayong taon daw. Una rito ay tiniyak din ng ilang mga rebelde, ang ilang iba nilang mga leader na hindi umano sila manggugulo, kaya naman patuloy na raw rito ang pagdideklara din nila ng ceasefire sa panahon naman nasa bansa ang Santo Papa. Bombo Showbiz Balita. Mga kaibigan, ang aktor na si Derek Ramsey at aktres na si Jeneline Mercado, todo pasalamat pa rin sa isang surprise win daw nitong awarding ceremony ng Metro Manila Film Festival. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Nes Kayabyab. Bagamat labis ang kasiyahan, kapwa hindi raw inasahan ni na Derek Ramsey at Jeneline Mercado na sa kanila igagawad ang Major Acting Awards sa gabi ng parangal ng 40th Metro Manila Film Festival o MMFF. Ayon sa 27-year-old singer-actress, first time nilang magtambal ni Derek sa isang romantic comedy film, kaya nagulat sila nang makuha ang pagiging Best Actor at Best Actress. Para kay Mercado, kontento na sila ng 38-year-old actor na tangkilikin ng mga Pinoy ang MMFF entry nila na English only please. Una nang sinabi ni Jeneline na magandang Christmas gift ng Diyos ang kanyang Best Actress Award, lalo't inspirasyon niya rito ang anak na si Alex Jazz. Sa panig naman ni Derek, bagamat dumaan daw sa pagsubok ang kanyang personal na buhay ngayon 2014, mabait pa rin daw ang tadhana sa kanya, kung saan nagkaayos na sila ng kanyang anak sa dating misis na sinundan pa ng kanyang Best Actor Award. Napag-alaman na si Mercado ang tumanggap sa award ni Ramsey matapos na no-show ang aktor sa seremonya. Lord, magandang Christmas gift ko. Thank you po. Sa lahat po ng bumubuo ng English only please. Maraming salamat, Attorney Georgie, sa pagbibigay po ng tiwala sa akin. Maraming salamat po at for pushing me so hard para gawin ko tong pelikula na to. Thank you so much. May pinadalang mensahe sa akin si Derek para sa inyo. First, thank you, Jen, for accepting this award on my behalf. This movie would not have been a success without Jen's friendship. Hindi ko po ginawa to sa kanya po talaga galing to. Thank you to my family, from whom I draw my strength and inspiration, especially my amazing mom and my very white father. Ang bahagi ng acceptance speech ni Mercado. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang ama ni Marian Rivera para sa kasal ng aktres at aktor na si Dingdong Dantes bukas, December 30. Sa kanyang Instagram account, bakas ang kasiyahan ng 30-year-old actress na kapiling na nito ang ama na bumiyahe pa mula Spain. Ito ang huling pag-iisang dibdib ngayong taon sa naging wedding fever sa showbiz industry.
Nabatid na usap-usapan na enggrande ang magiging kasal ng 34-year-old actor lalo't kabilang sa mga bisita si Pangulong Noynoy Aquino habang kinumpirma na rin ni Marian na sa MOA Arena gaganapin ang kanilang reception. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Balikan ko pa rin mga kaibigan itong missing na AirAsia dahil sa patuloy pong apila ngayon ang pamunuan ng AirAsia na tigilan daw muna ang paggawa ng iba't ibang espekulasyon kaugnay pa rin sa pagkawala ng isa sa kanilang aircraft itong flight QZ8501 mula Indonesia at patungo sana sa Singapore kahapon. Ayon kay AirAsia Chief Executive Officer na si Tony Fernandez, maging sila man ay shock pa rin sa misteryosong pagkawala ng kanilang eroplano pero antayin daw muna ang resulta ng investigasyon. Sa ngayon ay tiniyak ng AirAsia na patuloy din ang kanilang search and rescue operation bagamat pinaniniwala ang may kinalaman daw sa masamang lagay ng panahon ang pagkawala naman ng isa sa kanilang mga eroplano. Ito na ang pangatlong trahedyang naganap naman sa isang Malaysian carrier ngayon taon lamang. Ang AirAsia ay isang Malaysia-based airline na kilala umano nila naman sa pagiging budget carrier na nag-aalok din ng biyahe sa migit isang daang mga destinasyon kasama naman ang Pilipinas. Kung malala mga kaibigan, Marso ng taong ito nang misteryoso ding mawala ang eroplano naman ng Malaysia Flight MH370 na sinundan ng pagbagsak ng isang Malaysia Airlines Flight MH17. Una rito ay nakisa rin ang Pilipinas sa mga bansang nagdarasal at umaasang nasa ligtas na kalagayan ang nawawalang mayigit isang daang mga pasahero at crew, bagamat walang Pinoy na kabilang naman sa naturang flight. Narito na ang Bombo Business News at Foreign Exchange Rate Update. Mga kaibigan, matamlay ang halaga ng piso ang bubungad daw sa taong 2015. Ito naging pagtayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kasunod na rin ang mataas na tinatawag na trajectory ng US dollar matapos ang pagbawi ng kanilang ekonomiya. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Amando Titanco Jr., bagamat may ibang mga factors na nakakapekto naman sa paggalaw ng local currency, hindi naman may iwasan ang direktang tama dito ng paglakas ng dolyar. Mas mababa rin na niya ang trend ng piso sa huling linggo bago naman ang holiday break. Naitala lamang noong Disyembre 23, 2014. Unang nakarang linggo ang palitan sa lagang 44 pesos and 68 centavos para sa isang dolyar. Higit na malakas umano ang data noong 2013. Ang closing rate na pumalo naman sa 44 pesos and 39 centavos kontra naman sa isang dolyar. Samantala mga kaibigan, sa palitan naman ng Hong Kong dollar kontra sa ating piso, ang katumbas po ng isang Hong Kong dollar ay 5 pesos and 75 centavos, habang Singaporean dollar naman ay 33 pesos and 87 centavos. Samantala, positibo naman ang pananaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil naman sa mga nakarang paggalaw sa world market. Mas handa na ngayon sa mga external factors na tinatawag ang mga lokal na bangko sa ating bansa. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang naging kabuuan ating mga pagbabalita. Araw na po ng Lunes, Disyembre 29, 2014. Balikan ko lang ating mga headlines. Balita sa ibayong dagat ang mga kaibigan, yung tinatawag na flight ng AirAsia missing pa rin hanggang sa ngayon. Pamilya naman na magit isang daang pasahero sumugod na rin sa Singapore at Indonesian Airport. Misteryoso rin mga kaibigan at usapan ng umanong impormasyon na nakapag-post pa raw ng mensahe sa Twitter ang isang flight attendant ng AirAsia. Balita naman sa bansa, ang Caraga Region todo alerto ngayon sa pagdaan ng bagyo ngayong umaga. Meron ng mga evacuees at landslide na natala naman sa naturang mga lugar. Ilang barangay naman dyan sa Combal o Compostela Valley nakakaranas na rin ng mga pagbaha habang yung mga residente rin ay pinalikas na rin patungo naman sa mga evacuation center. Maging dyan sa Iloilo mga kaibigan, meron ding naitala at kalapit na lugar ng mga stranded na pasahero. Ang latest na naging pahayag ng Pag-asa, yung bagyong Senyang ay lumakas pa kahit naglandfall na ito sa may Surigao del Sur. Yung mga storm signal po nakataas ngayon sa mahigit 20 mga lalawigan, lalo po naman dyan sa Visayas at Mindanao, ayon pa rin sa Pag-asa. Sa ibang balita naman, bilang daw na nasugatan nila naman sa paputok sa buong bansa ay nasa 130 na, ilang araw pa bago naman ang pagsalubong sa bagong taon. Isa naman sa 2 sundalong pinalaya ng NPA, nagka-typhoid fever na makalipas ang mahigit 4 na buwan sa kabundukan. Isa namang retirado ang polis, kulong matapos magpaputok at manutok pa ng baril sa bahagi ng Albay. At sa ating showbiz balita, aktor Derek Ramsey at actress Janellen Mercado, todo pasalamat pa rin sa kanilang surpresa daw matapos manalo naman sa Metro Manila Film Festival sa awarding ceremony. At
At upang mapagsilbihan pa sa ibang larangan po platform ay tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition. Alas 7 po yan ang umaga at Bombo Network News Noontime Edition sa 12 po ng katanghalian at Bombo Network News alas 6 ng gabi Lunes hanggang Sabado ay napapanood na rin na merong visual sa mga nating official website and www.bomboradio.com. Makita rin sa aming live video streaming ang inyong mga anchors, reporters po ng Bombo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari nyo kaming sundan mga kaibigan sa aming Twitter at Bombo Radio News. Kaya naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite pula pa rin sa Bombo News Center Makati nyo pa rin anchorman. Ito si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!